Ako, I'm almost certain that hindi niya matatapos yung kanyang termino kung hindi niya ma-impeach si Sara. Kung hindi mako-convict, kung hindi ma-remove via impeachment. Habang tumatagal ay nagiging desperado na ang mga ito na lalong lumalakas ang loob dahil kakampi nila ang administrasyong Marcos na ayaw sa mga Duterte na patuloy nilang itinutulak upang ma-impeach sa pagka-vice-presidente. Dating Pangulong Duterte hindi na matiis ang nangyayari sa kanyang anak dahil pinagtutulungan siya ng mga ito, kaya nagdesisyon ang dating Pangulong Duterte na tumayong abogado ng kanyang anak upang ipagtanggol sa mga kasong kinakaharap nito. Marcoleta nagpahayag sa kasong ito na hindi sila magtatagumpay sa kanilang pinaplano. At Attorney Topacio sinabing ang pondo ng Kaban ng Bayan ay hawak lamang ng 2 tao. Ito panoorin nyo, may malalaman kayo pagkatapos ng introng ito. Noong magkasama pa sila at maupo ang 2 ito na inakala nating lahat na patungo sa pagkakaisa at pagbabago pag-unlad ng ating bansa. Pero hindi ganito ang nangyayari kundi napunta ang ating bansa sa isang gulo at pagkakawatak-watak ng tao na magkaiba ang paniniwala at paghanga sa 2 pamilyang ito. Isa sa mga dahilan ang mga taong nakapaligid sa administrasyong Marcos na siyang nagbibigay ng dahilan upang pag-awayin ang 2 pamilyang ito na Marcos at Duterte. Sa panahon ni Pangulong Duterte, maraming problema ng bansa ang kanyang hinarap, lalo na sa droga at kriminalidad ng bansa. Mga malalaking tao ang kanyang binangga, simbahang Katoliko, senador at mayayamang negosyante. At kanyang mga naipakulong tulad ni Laila de Lima, mga makakaliwang grupo na konektado sa mga komunista, na ginagamit nila ngayon ang administrasyong Marcos na isa-isang grupo ang nagsama-sama at nakipag-alyansa sa mga Marcos upang alisin ang mga Duterte at mga kaalyado nito sa politika. Kung iyong mapapansin, tila ba tahimik lang ang Presidente Marcos sa mga grupong ito na isa ang kanilang pamilya sa mga sinisira nito noong hindi pa siya nauupong Pangulo ng bansa. Si Presidente Duterte, sa tingin ko lahat ng ayaw kay President Duterte, Rodrigo Duterte, lahat na naging kaaway niya, lahat na business interest na question niya, lahat yan nagsama-sama ngayon ng puwersa para totally reject ang isang Duterte. Makikita naman natin 6 na taon na pinaghirapan niya ng paninilbihan sa bayan. Anong ibig kong sabihin pinaghirapan? Yung frontline services na ayos. Example, mahaba na ang lisensya, mahaba na ang pahina ng passport, sinorten niya yung requirement ng birth certificate para sa first time na nagtatrabaho. So marami siyang ginawa apart from yung usapan sa droga at saka sa pagsolba with finality. Yung 50 at that time, it was 53 years of the CPP, NPA, NDF. So pag pinagsama mo to, makikita mo talagang payback ang nangyayari ngayon. At sinasama yung anak. Pati yung build maganda eh. Oo, pati yan. Yung infrastructure development, maganda ang plano. Kaya nga nung tumakbo yung anak, lahat tayo nag-ambisyon dun sa continuity na matuloy yung build kasi yun ang kailangan natin. Imagine mo 5% of GDP was used for public infrastructure. Ngayon wala na yan. So mahalagang parte ng kasaysayan natin yung nagawa ni Duterte. Yun nga lang, si Duterte outlier. Hindi kampanya, kailangan mo ng pondo. Hindi siya humingi ng pondo dun sa mga nandito sa Metro Manila, sa NCR. Ang tumulong sa kanya, Mindanao. Late siya sa ball game. Hindi siya nag-rely on political world leaders. Dadalawa lang ang gobernadora na sumuporta sa kanya. So talagang tinapon niya yung playbook, pero nanalo. Ngayon, nakikita natin, parang gusto ng lahat na naisatabi na tahimik ng 6 na taon, balikan siya. At ito na nga, sa Quadcom, di ba, lumabas siya, sa Senado, lumabas siya. Ang anak niya, dahil isang Duterte, sa simula pa lang, gusto ng alsin. Naisa rin sa mga dahilan ang kabi-kabila na pagkuha ng pondo ng bayan, na maluwag ang administrasyong ito pagdating sa pera ng taong bayan na siyang pinagmumulan ng korupsyon ng mga politiko.
Ito ngayon ang nangyayari sa Administrasyong Marcos. Panoorin natin ang sinasabi ni Attorney Topacio tungkol sa isyong ito, kung sino ang naghahawak ng malaking pera ng gobyerno. Ito ang summary. Sinamarize po natin para sa kaalaman ng lahat. Kung anong dinagdagan at anong binawasan sa bad get. Masama ang nakuha natin, bad get. Ito ha. Ang pinakamalaking items sa budget, yung tinatawag na unprogrammed. Ano yung unprogrammed? Bahala sila kung saan nila gustong gastusin. Unlimited. Unli yan. Iayuda nila, pamigay nila, ibulsa nila, ilagay nila sa kung anong impactong project dyan. Yung impact project daw. Pero impacto project nangyayari. Walang impact. Okay. Babasahin ko sa inyo. Ito, huwag kayong maniwala sa akin. Tingnan nyo yung GAA. Ang unprogrammed, ang pinakamalaki sa lahat. Pinakamalaki. 373 billion. Parang confidential na yan kasi unprogrammed, ibig sabihin, hindi pa alam sa ngayon kung saan dadalhin. Kung anong maisipan ng kung sinong humahawak ng salapi ng bayan at sinong humahawak, who holds the purse strings. Sinong humahawak ng wallet, kumbaga, ng bayan. Ang Kongreso. Yan. At sinong head ng Kongreso, ng House of Representatives, si Martin Romualdez. Yun sinasabi ni Sara Duterte na dalawa lang may hawak ng pera ng Pilipinas, si Martin Romualdez at si Saldico. Yun ang sinasabi niya. Hindi natin sinasabing totoo, pero sa nakikita ko parang may katotohanan ha. Okay, ito. Tingnan natin ang mga budget ng bawat departamento. Okay. House of Representatives, hindi pa Senate to ha, hindi pa Senate. Ito ang dinagdag nila para sa sarili nila. 16.35 billion. Okay. Ang Senado, nadagdagan din ng budget, ha? Pero, ang dumagdag lamang sa budget ng Senado ay 1.1 billion. Pagkatapos ng BICAM. Ito, Office of the President, natataranta kayo sa sinasabi niyong confidential fund ng OVP na 125 million na sinasabi naman ng COA. Lusot naman. Ito ang dinagdag nyo sa Office of the President na hindi nyo kinwestiyon, hindi nyo binusisi. Samantala yung Office of the Vice President, binawasan. Ito ang dinagdag sa Office of the President na walang question. Ha? Walang tanong-tanong. Basta sige, pasado yan. 5.4 billion. Ngayon, alam natin ang tunay na nangyayari sa pondo ng kaban ng bayan, na maliwanag naman na may mga sabwatan ang mga ito, ang laki ng pera na nakukuha ng Kongreso, na ang ilan sa mga ito na hindi natin nalalaman na wala silang kahirap, hirap na yumayaman. Na tila ba napakadali lang sa kanila ang pera, samantalang ang dami nangangailangan nito sa ating bansa. Ito ang mga politikong ibinoto nyo na nakakagigil at nakakawalang gana kung sino man susunod na presidente tanggalin na ang Kongreso upang mawala na ang mga politikong buwaya na ginagamit nila ang posisyong ito para lang sa pangsarili nilang pagyaman. Ngayon tandaan nyong mabuti ang mga ito na wag na tayong magpaloko pa sa mga politikong hangad lang ay pera at kapangyarihan at hindi tapat na pagsiserbisyo sa bayan. Dahil sa sunod-sunod na ang problema ng Vice-Presidente na ayaw silang tigilan ng mga taong kontra sa kanila. Na ang hangad ay tanggalin sa pwesto ang Vice-Presidente na patuloy na gumagawa ng paraan upang mapatalsik nila ito dahil sa mga nangyayari nagdesisyon ang dating Presidente Duterte na isa sa tumayong abogado ng kanyang anak dahil hindi na niya nagugustuhan ang nangyayari. Nagpahayag si Rodante Marcoleta sa isyong ito kung saan pupunta ang mga reklamong ginagawa nila sa Vice-Presidente. Kasi may palagay akong baka umabot ng 20 yung impeachment complaints na yan eh. 20? Grabe naman ko. Kasi puro sarsuela na ito eh. Ganun ba? Kasi ba? Nabiglaan mo na ako nato. Pasensya na po kayo kung bakit namin nagagamit yung salitang sarsuela. Parang ang gusto po nilang palitawin, ito pong mga magigiting ko pong mga kasama sa House of Representatives na marami pong sektor ang maaring nagtataguyod. Gusto po siguro nilang palitawin na maraming grupo o sektor ng ating lipunan ang gustong sumama diyan sa issue ng impeachment laban sa ating pangalawang Pangulo. Yun. Meron na siyang naunang pahayag. Nagkibit balikat kayo. Hanggang ngayon, naghihintay pa kayo ng maraming impeachment complaint. Anong gusto nyong palabasin? Gusto nyo bang palakihin uli? Sinabi na nga niya.
Sinabi na nga niyo, walang kakwenta-kwenta yung pinag-iisip ninyo eh. So pinararami pa ninyo yung mga walang kakwenta-kwentang impeachment complaint, Jen? Yan ang gusto nating i-emphasize sa ating mga taga-subaybay. Kasi ang nakikita kong gagawin nila, hahayaang dumami ng dumami. Na akala mo pagka dumami ang bilang, magkakaroon ng pagpapatibay. Yun na nga. Lalo sigurong makikintal sa kaisipan ng mamamayan. Sabi na, marami pala talagang may gusto na tanggalin ang ating pangalawang Pangulo. Huwag na po kayong magbaka sakali. Alam po ninyo, ang ating mga kababayan, kahit nasa kalagayan natin ngayon na naghihirap ang ating bansa, ngunit hindi po naghihirap ang kanilang mga utak. Matatalino po. Matatalino na. Tama Naging kayo. matalino po sapagkat nagsisiyasat na po sila sa mga nangyayari sa ating paligid ngayon. Yun ang masasabi ko sa iyo. Yun lang pangalawa, Kong. At saka, di ba, naalala mo, 75 grupo ang nagsama-sama sa pangunguna din po ng, kaibigan nyo naman ito, si Kong Nery Colmenares. 75 grupo ang sinama nila at doon nagrarara sa loob pa ng Kongreso. Yun ang kanilang ikalawang impeachment complaint. Hindi mo ba nakikita ang gusto nilang mangyari? Kasi kahit na alam nila na yung mga complaint na sunod-sunod nilang ipapile sa House of Representatives ay mawawalan din naman ng saysay. Pero natatanyag sila sa mga dyaryo. Ay, totoo po naman. Itong mga dyaryong malalapad ay talagang napapakasangkapan din para kunwari, akalain mong walang kakwentang-kwentang bagay, gagawin mong banner. Meron pang meron pa silang litrato totoo yun. Para bang napakalaking bagay, napakalaking pangyayari sa lipunan ng Republika na nakapag-file sila ng isang walang kakwenta-kwentang impeachment complaint. Pero marami nang nangyaring mabuti para sa kanila. Kalaming madyaryo ka. Ayaw po naman. Pero pag ako'y tumayo roon, sasabihin ko na kailangan natin munang pagtalunan kung tama ang ginagawa natin. Kahit na isang salita ko lang na manggaling sa akin, Jen, o kaya litrato ko kahit nakatagilid lang ako, wala, hindi nila iuulat yun, Jen. Kahit na asterisk, wala kang makikita. Para bang walang nangyari. Nagkagulo-gulo na kami. Pati yung aking hopya ay kinuha. Pero makikita mo sa dyaryong malalapad. Yung balat ng hopya, hindi na po na ano po kayo? Maniwala ka sa akin. Lagi kayo merong social media. Yun ko. Sa bagay. Yan ang... Hindi ba kayo nagtataka doon sa dalawang malapad na papel? Maniwala kayo sa akin. Parang babangungutin lahat ang may-ari ng newspapers na yan kapag ang aking muka ay nilantad nila ron. O meron akong sinabi. Maniwala ka sa akin. Magkakasakit talaga yung mga sa takot. Na imbes na sila ay magkaisa sa Pangulo, makipagkaisa sa Pangulo sa kanyang layunin, na isang tabi na natin lahat ito, sapagkat sa kanyang panukala, sa kanyang pagtaya, mas marami tayong problema ngayon. So yung maliit na bagay na ginagawa nyo, na pinagtatalunan nyo dyan, sapagkat wala namang kapupuntahan, wala namang ibubunga, kahit sa buhay ng isang Pilipino, sabi nga, tempest in a teacup. Kapag ginawa nila ito'y direktang paglaban doon sa opinyon ng Pangulo. So sa makatwid, dito pa lang, sa pinabagit mo kung totoo yan, yan ang kinatatakutan ko. Na itong ginawang manifesto na ito, ay kunwari lang. Ganun po? Ano yung kunwari sa English? Ito, hypocrisy. Kunwari yan lang. Pagpapanggap, pagbabalat kayo. Ito'y nakakatakot. Panluloko ito sa ating mamamayan. Kapag ito'y ginawa nila, halimbawa, nagsimulang sila ang mga mangalap. Makikita na po ninyo ang pagbabalat kayo ng lahat ng pipirma na nagkunwaring nakipagkaisa sa Pangulo. Pero pagpapanggap lamang po. Yan ang nakakatakot, Jen. Dapat pala, alam niyo ng Pangulo. Kaya sabi ko sa iyo, magrarally ako. Ganun po? Siguro kung may pipirma. Kasi ang nag-initiate... Yun lang pagtatangka ng pagpipirma. Magtatangka ba yun kung walang basbas? Makabayan Black Kong Hindi talaga sumusunod sa presidente ito. Ginagamit lang mga yan, kunwari lang yan. Kunwari lang ba ito? Yung bang gumawa, ba sa kanila? Yung bang gumawa ng manifestong ito, ay tatanong ko sa inyo, sumama ba yung Makabayan Black? Hindi po, wala nakapirmata dyan. Kaya nga, pero doon sa pag-uusig, sa confidential fund, kinasangkapan sila ng leadership. Hindi nyo napansin yun? Kitang-kita naman, Kong. Di gano'n, kunwarian lang ito. Yun lang pagharap ng Pangulong Duterte sa Quadcom, ang unang pinront agad yung grupo ng Makabayan. Kaya nga, itinabi pa siya doon sa kalaban ng Pangulo. Naintindihan naman natin lahat yun Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ito'y pagkukunwari lang kapag pinilit nila.
makakapag-initiate ba yung mga yon kung walang basbas? Well, Magpapagod lang sila eh. Sino pipirma dyan? Halimbawa, kung walang basbas ang Pangulo, o hindi, 4 lang silang pumirma. well, ako naman ko. Isasama mo yung isang akbayan Yung bagong yung dagdag, na patagi-tagilid yung bibig ko magsalita. So, dilima lang sila. Tapos na. Ibig sabihin, maniniwala pa rin ako na nakikipagkais na yung kabuuan ng Kamara. Sapagkat ang pinagmulan ng pagpipirma, 5 lang ang katapos-tapusan. So yun ang bibilangin pala natin. Ang lakas naman ng loob nilang magpapirma. Ang lakas naman ng loob. Pero ang chismis sa ata, kung parang higit na raw sa, higit na raw sa 5 eh. Sa mga tweet. Chismis na naman sa akin ko. Itong pagkakaisa ito, pinaglalaruan ng taong bayan. Sa lahat ng nakapanood nito, maging matalino tayo sa mga nangyayari ngayon. Kung anong klaseng gobyerno ang meron tayo. Huwag na nating iboto ang mga ganitong klase ng mga politiko. Ito po ang Mark My Channel na naghahatid sa inyo ng mga kwentong may kaalaman. Mag-subscribe na sa aking channel, follow nyo ako para makagawa pa ako ng mga ganitong content para sa inyo, like nyo at magkomento.